Nakaalis na ang daddy ni Alondra, pero lutang pa rin ako. Hindi ako makapaniwala na darating ang araw tulad nito na malalaman ko na buntis ko nga siya. Unexpected, yes, but I'm happy. Kaligayahan na ngayon ko lang ulit naramdaman simula nung muling magising ako sa katawan ng anak ko na malimit ititigan ko sa salamin. Kamukha siya ni Elise, pero iisang hugis at kulay ng mga mata namin. Pakaramdam ko ay nakatitig ako sa sarili ko sa tuwing nasa harap ako ng salamin at pinagmamasdan ang mga matang alam ko na tulad nga sa akin. "Sir, handa na pong hapunan," sabi ni Manang Irma na nakalapit na pala sa akin nang hindi ko namamalayan. Tumayo ako at sumunod dito papasok sa dining table. Hanggang ngayon ay masaya ako at hindi pa rin makapaniwala sa balita na natanggap ko. Alam ko na sa pagkakataon na to ay isa lang ang gusto ko. Gusto kong makita sa Alondra, pero hindi pwede dahil mas lalo ko lamang siyang dadalhin sa kapahamakan oras na nagpadalos-dalos ako. Kailangan na matapos ko ng plano ko laban kay Hidalgo para makasama ko na mag-ina ko. Matapos kumain ay pumasok na ako sa mini office ko dito sa bahay para magamit kong opisina. Habang narito ako, may connecting door ito mula sa silid ko, kaya mabilis lamang na makapasok ako anytime na gustuhin ko. Marami akong kailangan na gawin lalo pa at tambak ang line-up ng trabaho na nasa utak ko. Masyado nang occupied ng oras ko, pero hindi nawala sa isip kong kagustuhan na makita si Alondra at iniisip ko anong itsura nito habang dinadala ang magiging anak naming dalawa. Napangiti ako na makita kung gaano kagandang resulta ng bagong apps na ginawa ko. Hindi na lang 1,000,000 na user ngayon ay nag-download dahil dumami pa at naging double matapos na gamitin ng mga kilalang artista at pinost sa mga social media accounts at page nila. Satisfied na nakatingin ako sa figure na nakikita ko sa dashboard nang maalala ko ang tawag kanina ni Ricky na siyang private investigator ko. Binuksan ko ang email account ko at nakita ko ng email na ipinadala niya sa akin kanina. Agad na binuksan ko to at binasang buong detalye sa pagkatao ni Iverson Flores, ama ni Alondra, na pinaimbestigahan ko dahil siya ang main suspect ko sa pagpatay sa akin noon ni Master at ng mga tauhan ni Santiago. Ayon sa report, ay wala nga itong nakuha ni isa sa mga ari-arian ko. Simula din na mapunta sa kamay at pamamahala ni Santiago ang kumpanya ko, ay wala itong maging konektado sa mga dating ka-business partner namin. Walang malinaw na detalye kung bakit, pero may nabasa ako sa report na nagkaroon ng hidwaan at alitan sa Iverson at Carlos na kinalakihan ng mga anak ng mga ito. Hindi akalain ni Alondra na ang best friend na tinuturing na kapatid na si Rafa ay si Rafael Hidalgo na anak ni Carlos. Ang buong akala nito ay ulila ng matalik na kaibigan, kaya ginawa niya ang lahat para tulungan ang lalaking yon na nagkunwari na bakla para makalapit sa kanya. Pero sa huli ay tinirider nito ang mahal ko dahil ito naman ang intensyon nito sa pakikipaglapit kay Alondra at gamitin ng pangalan pati ng koneksyon nito. Ngayon ko napagtanto ang lahat. Tama nga si Alondra, nasakim ang mag-ama at parehong likaw sa bituka. Biglang bumalik sa alaala ko ang gabi kung paano kami nagkatagpo ni Alondra at ang eksena ng barilin kung saan kitang-kita ko kung paano naging mabangis sa babaeng hindi ko aakalain na deadly pala kapag kinakalaban siya. Naiiling na lang ako. Malinaw na sa akin ang lahat. Pareho kami ng kalaban ni Iverson at kahit anong pilit na ilayo sa Alondra sa kapahamakan, ay susundan at guguluhin pa rin siya ni Hidalgo. Hindi papayag si Hidalgo na hindi namin pagbayaran ng pagkamatay ng anak nito. Lalo pa, at ipinadala pala mismo sa bahay ng ama nito ang malamig na bangkay ni Rafa matapos mamatay na kidnapin kami nito at nanlaban sa Alondra. Madaling araw na, pero heto ako, abala na kasunod sa bawat maliit na detalye na nakalap ko tungkol kay Hidalgo. Natatandaan ko pa ang satellite image na ipinakita sa akin ni Alondra na alam ko magagamit ko, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya dahil pinagbawalan ako ni Iverson na puntahan at kausapin ng anak habang hindi ko pa natatapos ang misyon at plano ko laban sa leader na triad na alam ko mapanganib na makakalaban ko.
Nag-login ako sa account ko sa black market. Kailangan ko ng maraming tauhan, kaya bubuo ako ng private army na siyang gagamitin ko sa paghaharap namin kay Hidalgo. I know, someone na nakapagbibigay ng kailangan ko. Kaya naman sinubukan ko na magkaroon ng koneksyon kay Sebastian Mondego, ang number 1 supplier ng mga baril dito sa bansa at leader ng Mafia Council sa buong Asia. Matagal ko na kilala ang Mafia Lord nito noon pa. Hindi kami nag-uusap kung hindi lamang kailangan, lalo na at part ng pagkatao namin ang itago ang real identity namin sa madla, maging sa buong mundong ginagalawan namin. I don't simply deal with him kung hindi kailangan. May mga pagkakataon na nagkaroon kami ng connection nang humingi siya ng tulong sa akin noon para matrace ang lokasyon kung nasaan ang nawawalang asawa nito gamit ang kakayahan ko sa teknolohiya. Sa underworld na ginagalawan ko, hindi lamang ako basta isang negosyante dahil isa rin ako sa kinikilalang magaling sa teknolohiya na may kakayahan na hanapin ang kahit na sino gamit ang computer sa harap ko. Sa ganitong paraan, kumikita ako ng milyon. Kung tutuusin, dito ko yumaman ng husto noon dahil mas malaki ang kinikita ko at binabayad ni Sebastian sa trabahong ginagawa ko para sa security ng mafia na hawak at pinumumunuan niya noon pa. May mga ID at code kaming sinusunod, kaya kilala ko na halos lahat sa pinakamayaman at makapangyarihan na tao dito sa bansa. Hawak ko rin ang listahan ng mga high-profile kriminal na kuminsan ay pinakikinabangan namin oras na nagkagipitan. Isa lamang si Carlos Hidalgo sa pipitsugin na kriminal na nagkaroon ng grupo na ngayon ay nananalas at naghahasik ng lagim. Nabuo ang plano sa isip ko. Bukas na bukas ipupuntahan ko si Sebastian Mondego. Alam ko na sa pagkakataon na to ay siya lamang ang pwedeng lapitan ko para ibigay ang kailangan ko. Lalo na at pure business lang ang deal na gagawin ko. Saglit na pumasok ako sa opisina para pirmahan ng ilang dokumento na inihanda ni Levy sa mesa ko. Kailangan to para sa sahod ng mga employee at maging budget para sa mga apektado ng food poisoning na kagagawa ng mga tauhan ni Carlos Hidalgo. Nahuli at kinasuhan na ang mga dating tapat na tauhan ni Santiago na nagtatrabaho sa planta na may kagagawa ng lahat. Umamin sila na si Hidalgo ang may utos ng lahat, kaya sinampahan ko rin to na kaso sa pananabotahin ng negosyo ko. Front lamang yon, dahil alam ko na hindi sapat yon. Walang kinikilalang batas si Hidalgo, at kung sa tingin niya kontrolado niya ang lahat at hawak niya sa mga palad ang bawat kapalaran ng tao, ay nagkakamali siya. Sir, handa na po ang lahat, sabi ni Levy sa kabilang linya. Alas 5 ngayon at 6 o'clock ng hapon ang usapan namin ni Sebastian Mondego na magkikita. Kaya may 1 oras ako para makarating sa meeting place namin. Ganito kami sa underground world. Maraming transaksyon ang nagaganap sa lugar na tanging kami lang ang nakakaalam at hindi aakalain ng sino man na bahaging ito ang illegal na negosyo. Kasama si Melvin na pumasok kami sa isang tunnel mula isang grocery store na pinasukan namin. Walang mag-aakala na mula doon ay may sekreto na lagusan papasok sa isang basement na konektado sa negosyo ni Sebastian Mondego. Gamit ang dating code ko bilang si James Miguel Suarez, ay nakapag-transaksyon ako kay Sebastian. Ilan lamang kaming may gamit ng code na ako mismo ang gumawa noon, na hanggang ngayon ay nag-e-exist dahil to ang maging ID ng bawat miyembro ng organisasyon na dati ibinuo ni Sebastian na ako gumawa ng security measure at feature sa program na ginawa ko. Mr. Suarez, bati sa akin na may edad na lalaki. Kahit hindi ito magpakilala, alam ko at kilala ko kung sino siya. Mr. Mondego, sabi ko sabay lahad ng kamay. Wow! Hindi ko alam na ikaw mismo haharap sa akin. Nakangisi na sabi ko habang nakikipagkamay dito. Ako ang personal na humaharap sa iyo dahil curious ako kung sino may hawak ng code na pumalit kay James. Seryoso na sabi nito na pinakatitigan ako. Ngumisi lang ako dahil kilala ko kung gaano kasiguristang isang to. Wala kang dapat ipag-alala, Lucas Suarez. Only son of James Miguel Suarez.
Narinig ko ng tungkol sa'yo at pagbabalik mo. I'm glad I finally met you. Sabi nito, I'm just curious kung paano napunta sa'yo Makod gayong kami lamang ang Big Four nang may alam na tungkol dito. Hindi pa rin makapaniwala na sabi nito. Simple lang. Sabihin na natin na ipinamana siya sa akin ang tungkol dito. Maging ang kalaaman niya sa sistem ng Magna, Alcahon. Alam ko kung paano nag-o-operate ang organisasyon. Alam ko rin about detalye ng Mafia Council na pinamumunuan mo. Hindi lang ako basta anak ni James dahil nakuha kong lahat ng kaalaman na meron siya nang ipasa niya to sa akin. Paliwanag ko. Kailangan na makumbinsi ko si Sebastian na paniwalaan ako dahil malaking maitutulong niya sa akin para harapin ko si Carlos Hidalgo. Malaki ang sakop ng connection at pwersa niya bilang pinakapinuno na mafia. Nagtataka ako kung bakit hindi ipinasa ni Sebastian sa mga anak ang posisyon, gaya ni Iverson na hawak na ng panganay nito ang kakambal ni Alondrang pamumuno. Hindi ako makikipag-deal sa'yo hanggat hindi ko mapapatunayan ang sinasabi mo. Seryoso na sabi nito. Then try me, Sebastian? Puno ng kumpiyansa na sagot ko. Follow me. Sagot lang nito na tinalikuran ako. Sa isang full steel metal door kami humantong, hinarang kami ng mga tauhan ng kasama ko, kaya niiwan si Malvin sa labas dahil tanging kami lamang ni Sebastian ang pwedeng pumasok sa loob. Base sa nakikita ko, ay alam ko na kung anong mga to. Nakahilera ang monitor at computer sa lugar, tanda na isa tong control room ng isang malaking organisasyon. You know what to do. Sabi lang ni Sebastian na formal ang mukha at walang kahit anong emosyon na kung nakikita mula dito na nakatayo sa harap ko. Alright. Matapos sabihin iyon, ay agad na naupo ako sa isang swivel chair kaharap ng malaking monitor at computer sa harap ko. Agad na binuksan ko to at nagtipa para pumasok sa site na ako mismo ang nag-design noon. Nakasunod si Sebastian ng tingin sa ginagawa ko at halatang naghihintay ito ng magandang resulta. Kung kaya kong buksan at pasukin ang site. Hindi nagtagal, isang login confirmation code bilang security measures ang lumabas. Since alam ko kung anong kailangan kong gawin, ay nabuksan ko to at malinaw na nakita ni Sebastian ang buong database na laman nito. Namangha na si Sebastian ang humarap sa akin nang lingunin ko to at ipinakitang resulta ng ginawa ko. Paano mo to nagawa ng kanyang kabilis, samantalang sinubukan na buksan ng napakaraming taong inutusan ko? Namamangha pa ring tanong nito. Simple lang, I'm a genius. Matalino si James sa system. Alam mo kakayahan niya at bilang anak niya, namana kong lahat ng ito sa kanya. Confident na sagot ko. Congratulations! Welcome to the organization. Nararapat lang na ikaw pumalit kay James. Sabi nito sabay tapik sa balikat ko. Nahati ang Magna Alcahon sa 4. Ako bilang isang magaling na teknolohiya kung saan may control ako sa system ng organisasyon. Ako rin ang gumagawa ng security feature at mga measures sa protection naming 4 ni Sebastian, ang pinuno ng Magna Alcahon at leader ng Council ang Mafia Organization sa buong Asia. Habang si Dawson Herrera ang may control sa ekonomiya. At sa Angelo Santillan, ang representative namin kapag may kinalaman sa politika. Marami akong kailangan na idagdag at baguhin sa system, Sebastian. Outdated na masyado mga security measures ng organisasyon, kaya kailangan na nating sumabay sa makabagong teknolohiya. Suggestion ko, sure, gawin mo. Sagot nito. Tulad ng dati, ganito ko kausapin ni Sebastian dahil nakuha ko ng tiwala nito. Kailangan ko ng tulong mo. I need guns, loads at mapagkakatiwalaan na tauhan mo. Walang paligoy-ligoy na sabi ko. Anytime, basta ikaw. Beside, kailangan mo rin talaga yan para sa protection mo. Matagal ko nang sinasabi to sa father mo, but he refused dahil gusto niyang maging simple lang sa harap ng publiko. Ayaw niya na maraming bodyguard, kahit inoffer ko sa kanya noon, dahil magaling umano siya sa self-defense. Kaya niyang protektahan ng sarili, pero hindi yun nangyari. Walang nakakaalam ng kaugnayan niya sa organisasyon,
Kaya nagtataka ko na biglang ipinadala mo sa akin ang code ng iyong ama. Hindi ko lang akalain na may ibang taong gagamit yan maliban sa kanya. Mahabang paliwanag nito. Alam ko na lahat ng sinasabi niya ay totoo dahil nakampante ako since kaming Big Four lang ang magkakilala kung sino kaming talaga. Gusto ko makilala bilang isang negosyante at hindi parte ng organisasyon kaya ginawa namin ang lahat para hindi mamudyang ang aming pagkakakilanlan. Pero malas ko dahil nagtiwala ko na walang may lakas ng loob na ipapatay ako dahil lamang sa negosyo at walang kinalaman ng pagiging miyembro ko sa underground world na binuo namin ni Sebastian Mondego. Isang linggo ang mabilis sa lumipas at humupa na kahit paano ang issue tungkol sa mga akusasyon laban sa kumpanya na binawi ko. Napalitan ito ng mga balita tungkol sa akin at sa pagkatao ko dahil na rin sa curiosity ng publiko matapos lumabas ang iba't ibang tungkol sa akin. Hindi ko gusto na mapunta sa akin ng atensyon ng media, kaya hindi ako komportable, lalo na't alam ko na hindi nagustuhan ni Alondra makita at nababalitaan niya tungkol sa mga chismis sa affair na wala namang katotohanan. Napapailing na lang ako ng personal na napapanood kong pagkakaling ko sa isang makilalang artista sa bansa matapos sa pasalamatan ko to sa paggamit ng apps na ginawa ko na kumita ako ng milyon sa loob lamang ng isang buwan. Kaya pinadalhan ko to ng bulaklak at mamahaling regalo bilang pasasalamat sa kanya. Hindi ko inaasahan na i-upload niya yun sa social media account niya at pinagfiestahan ng media. Hindi lumipas ang bawat araw na hindi ko tinawagan sa Iverson Flores para personal na tanungin at kamustahin to tungkol sa kondisyon ni Alondra na napakasungit at laging umanong nagkukulong sa kwarto niya. Ayaw din nakikipag-usap kahit kanino. Bagay na labis na ipinag-aalala ko dahil alam ko na hindi magandang impact nito sa kanya at sa baby na pinagbubuntis niya. Napakahirap talaga makipag-deal sa artista dahil konting kibot na issue na. Heto tuloy at lalong nagalit sa Alondra at isinumpa umano akong ayaw makita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.